Elijah Pierce sinabing malapit na raw mag-senior citizen si Jandrell Casimero. Ayon sa pahayag niya kay Paukas Sports, tatakbo lang daw itong si Casimero at titignan daw natin kung gaano siya kabilis tumakbo. Nakahanda raw ngayon si Elijah Pierce na dumayo sa Pilipinas o Japan. Gusto niya i-knock-out si Jandrell Casimero. May kartada ngayon si Elijah Pierce na 21 wins, 17 knockout, may 2 talo. Edad 28 pa lang ito mga tol, kaya kalakasan pa. 3 Pinoy na ang winasak niya mula pa 2023. Tinalo niya si Mike Plania by knockout sa round 3 at tinalo din niya by TKO si Arthur Villanueva sa round 4. At sa huling tinalo niya si Michael Dasmariñas by knockout sa round 9. Dahil pinulbos lahat ni Elijah Pierce ang mga Pinoy na pambato natin, malakas na ang loob niya na kayang pulbusin din si Jandrell Casimero. Kaya maganda sana mga tol kung makalaban ito ni Casimero para matikman niya ang suntok ng isang senior citizen. Pero mukhang malabo ito mangyari dahil nandyan si Sean Gibbons. Kung operan siguro ng kameda si Pierce ng malaki, baka sakaling pwede pa. Napakagandang laban sana itong mga tol kung sakaling matuloy. Okay, sa iba pang balita, maraming boksingero ang namamatay ngayon sa Japan. Ano kaya ang mga dahilan nito? Ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga boksingero sa Japan dahil sa malubhang pinsala sa utak. Pangalawa, madalas ang kanilang laban. Posibleng hindi sapat ang pahinga nila o recovery time at mapapalaban sila ulit. Pangatlo, mentalidad ng mga boksingero. May mga nagsasabi na meron silang kamikaze mentality. Ito ang mentality ng boksingero na kung saan tinutulak nila ang kanilang sarili lampas sa physical na limitasyon. Dahil sa mentality na yon, kahit sobrang sakit na ang nararamdaman nila, pinupush pa rin nila yung kakayahan nila. Kaya kahit sobrang damage na sa utak mga tol, kinakaya pa rin. Kaya pagkatapos ng laban, doon na nila mararamdaman na meron na palang damage sa utak nila. Pangapat siguro mga tol yung estilo ng mga boksingero. Madalas kung ang isang boksingero ay puro opensa lang at kulang sa depensa, ang ganitong estilo kasi talagang bawat laban nito malubhang pinsala ang matatanggap. Dahil walang depensa, patigasan ng estilo, syempre tinatamaan ng suntok ang ulo at naalog din ang utak. Kung ganyan ang estilo ng boksingero, hindi yan magtatagal. May ipon ang damage niya sa utak at hanggang bumigay na. Kahit dito sa Pilipinas mga tol, delikado din ang boxing dahil sa estilo ng boksingero. Madalas napapanood ko sa mga boxing event, karamihan sa kanila puro sabayan. Hindi sila umiilag. Cover lang sa muka, nakatayo lang at gustong gumanti kaagad ng suntok. Pero may mga boksingero na rin ngayon na marunong mag-in and out. Depende kasi yan sa turo ng trainer at workout nila sa training. Sabi nga mga tol, huwag mong paglaruan ang boxing. Once na nasa loob ka na ng ring, dapat seryosohin mo na dahil buhay mo nang nakataya dyan. Kaya sa mga gusto mag-boxing mga tol, dapat seryoso kayo. Hindi lang basta kumita. Kailangan buo ang loob nyo na lumaban sa boxing. Okay mga tol, hanggang sa muli nating updates.